Ayan, so isang magandang umaga po sa ating lahat. Pwede ba nating muling palakpakan ng Panginoon? Amen. Salamat po sa Panginoon ngayong umaga. Tayo nagkatipon, nagkakasama-sama ngayon. At merong isang natatanging dahilan kung bakit tayo nagkakatipon ngayong umaga. So tanungin mo nga ngayong katabi, alam mo ba kung bakit ka narito? Ay, hindi alam ang asagot. Again, happy Thanksgiving Day po sa ating lahat. Kayo po ba ay masaya? Hindi nga, masaya ka? Kanina yatang umaga, nag-away kayo eh. Inaanyayahan ko po kayong buksan ang ating teksto na pagbubulayan ngayong umaga. Actually, yan na nakapost na dyan sa likuran, pero basahin natin yung mas nauna pang verse para lang po masundan yung kanyang context. So, yan, Efeso, chapter 3. Pero umpisahan muna nating basahin mula verse 14. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa harapan ng Ama, na mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. Again, sumambit po tayo ng maiksing panalangin. Kung meron po kayong English Bible, dito kasi sa Tagalog na binasa ko, meron siyang nakalagay na title, ang pag-ibig ni Kristo. Pero sa mga English translation na Bible, tulad ng New Living Translation na Bible, ang nakalagay na pamagat niya ay Paul's Prayer for Spiritual Empowering. Or sa ibang mga English version, Prayer for Spiritual Strength. Laman ng talatang ating binasa, ang mga panalangin ni Pablo para sa iglesia sa Efeso. Specifically, mula verse 14 hanggang 19. Binanggit niya ang at least 3 or 4 na panalangin para sa iglesia o sa mga mananampalataya doon. Una, idinilangin ni Pablo, palakasin ang kanilang buhay espiritual. Pangalawa, manahan si Kristo sa kanilang mga puso. Pangatlo, maunawaan nila ang dakilang pag-ibig ni Kristo kung gaano daw ito kalalim, kalawak, kataas, kahaba. At maunawaan sa ibang salin, maranasan ang pag-ibig na ito ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng tao. At sa dulo ng lahat ng panalangin yon, ang resulta daw ay upang mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos o sa ibang Tagalog version, mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Tila tinatarget ni Apostol Pablo sa panalangin ito ang laman ng kanyang puso na nais niyang makita at mangyari sa iglesia sa Efeso. Ang sila ay magkaroon ng isang, pwede kong sabihing,
almost perfect and very intimate na kaugnayan sa Diyos. Ang mga panalangin pong ito, actually ay reaksyon ni Pablo sa kanyang naunang sinabi sa verse 13. So, aatras lang tayo ng isang talata. Ang sabi niya doon, Efeso chapter 3, verse 13, kaya tinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghinaan ng loob. Dahil sa mga kahirapang tinitiis ko, alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Sa talatang ito'y merong pahiwati na ang mga mananampalataya sa Efeso ay merong pinagdadaanan. Meron silang pinagdadaanang mahirap na sitwasyon. Hindi dahil sila mismo ang nakakaranas, kundi dahil sa kanilang pinagdadaanan ng kanilang leader na si Pablo. Si Pablo po ay kasalukuyang nasa bilangguan nang isulat niya ang liham na ito sa iglesia sa Efeso. At tila ang kanyang pagkakakulong ay nagdulot ng matinding kalungkutan at sa versyong ito ay pagkasira ng loob ng mga mananampalataya sa Efeso. Ganun na lamang ang kanilang pagtingin, pagpapahalaga, pagmamahal sa taong ito kay Pablo, na ang nangyari sa kanya lubos na nakaapekto sa kanila, sa kanilang kalagayang, maging sa kanilang kalagayang espiritual. At sa mga talatang ito'y ayaw ni Pablong manatili sila sa ganoong kalagayan. Kaya mula sa pagkasira ng loob, dahil sa kanyang dinadaanan, binanggit ni Pablo ang mga panalangin ito na hinihingi niya sa Diyos para i-renew, i-restore ang mga mananampalatayang ito. Sa puntong ito, tinapos ni Pablo, ang kanyang panalangin sa isang doksolohiya. Yung verse 20 to 21. Para ilipat ang tuon ng mga tao mula sa kanilang pinagdadaanan o mahirap na sitwasyon tungo sa Diyos na kanilang sinasambat pinaglilingkuran. Sa pamamagitan ng mensahe ng doksolihiyang ito, nais si Pablong hikayatin, paalalahanan, at pukawin ang damdamin ng mga mananampalataya sa iglesia sa Efeso na magbigay ng luwalhati sa Diyos kahit sa gitna ng mahirap o masakit na sitwasyon. May mga pagkakataon din sa ating buhay na mahirap magbigay ng papuri, pagsambat, pagluwalhati sa Diyos. Lalo pa kapag dumadaan tayo sa mga mahihirap at mga bigat na karanasan sa buhay. Madali nga lamang sabihin, sabi ng iba, pero mahirap gawin kapag ikaw ay nasa aktual na sitwasyon na. And yet, sa tekstong ito, mga kapatid, sa doksolohiyang ito, hinihikayat ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya. Kaya ang doksolohiyang ito ay merong dalawang pinupunteriya. Direkta niyang pinaparangalan ang Diyos, but at the same time, kinakausap niya ang mga mananampalataya sa paraan ng paghikayat at pagpapaalala sa kanila kung sino ang Diyos, ano ang meron sa Diyos, ano ang magagawa ng Diyos, sino ba ang Diyos sa kanilang pinaglilingkuran. Hindi ito tunay na madaling gawin, pero nararapat pa rin tayong magbigay ng luwalhati sa Diyos regardless ng ating mga kalagayan o pinagdadaanan. At sa doksolohiyang ito, mga kapatid, inilagay ni Pablo sa spotlight ang Diyos. Kung babasahin po natin sa inyo na may mga English version, sa ESV, ganito ang pagkakasabi. Now to Him, or I think sa NIV, unto Him, something like that. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. And verse 21, the same inulit, to Him
be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. To Him be glory. Sa mga lalo na sa mga nakaka-appreciate ng English at literate sa wikang Ingles, ang grammar noong pangungusap, ang pangunahing mga bahagi ng pangungusap sa verse 20 to 21 ay ang mga salitang, to Him be glory. Naroon ang diin, naroon ang focus. Ito ang pangunahing gustong ihayag ni Pablo, na mapasa Diyos ang kaluwalhatian, ang karangalan. At ngayong umaga, mula din sa doksolohiyang ito, binanggit ni Pablo ang 3 dahilan kung bakit dapat tayong patuloy na magbigay ng papurit, luwalhati sa Diyos. Merong 3 dahilan na maaari tayong makita sa doktolohiya ni Pablo na hihikayat sa at dapat humikayat sa atin para patuloy na magbigay ng papurit, luwalhati sa Diyos. Ang una ito, dahil ang Diyos natin makapangyarihan. Sa totoo lamang, ang puntong ito ay napakalawak. Maraming pwede tayong sabihin, marami tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa Diyos na makapangyarihan. Pero dito lamang tayo po-focus sa ibinabahagi ni Pablo sa talatang ito. Sa mga English Version Bible, yung salitang sa Diyos na makagagawa ay isinalin sa English na He is able to do. He is able. Sa Diyos na makagagawa. Ang katagang ito ay nagpapahiwatig ng isang katiyakan, mga kapatid, tungkol sa Diyos. Na sa Diyos, ang mga bagay ay tiyak. Sigurado. Hindi mo mapagdududahan ang kayang gawin ng Diyos. Or kung aking paraphrase, kayang gawin ng Diyos ang kahit anong ibigin niya. Walang bagay na hindi magagawa ang Diyos. Walang bagay na mahirap para sa Diyos. Sa Diyos, lahat ng bagay ay tiyak. Kaya makakaasa tayo, makakatiyak tayo dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Ngayon, si Pablo din ang nagsabi ng ganitong pangungusap. But let me read this sa ibang translation. Sa Good News Translation, ganito ang pagkakasali nung isa sa very familiar na verse. Philippians 4:13, I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. Sa common na mga translation, alam natin, I can do all things to Christ who strengthened me. Sa version na ito, I have the strength to face all conditions. Kahit anong sitwasyon, kahit anong kalagayan, karanasan. Sabi ni Pablo, kaya kong harapin, mahaharap ko. Confident si Pablo, mga kapatid, na sinasabi ang talatang ito. Siya ba ay nagyayabang? Hindi. Pero confident na sinasabi ni Pablo sa talatang ito, mahaharap ko, malalampasan ko, at tiyak na mapagtatagumpayan ko ang kahit anumang sitwasyon na dumating at kaharapin ko. Dahil sa ano daw? Merong dahilan. Dahil sa kapangyarihang bigay sa kanya ni Kristo. Mapagtatagumpayan natin ang kahit anumang sitwasyon dahil merong kapangyarihang kaloob ang Diyos para sa atin. Merong lakas na galing sa Diyos. At ang Diyos na ating sinasamba ay hindi kailanman magkukulang sa kapangyarihan. Sabihin mo sa iyong katabi, never na malulobat ang Diyos. Ang Diyos ay hindi mauubusan ng kapangyarihan. Ito pala ang tamang attitude, mga kapatid, kapag tayo nalalagay o nahaharap sa isang mahihirap o mabigat na sitwasyon. Hindi yabang. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi yabang, ha? Hindi yabang. Kundi yung
buong pusong paglalagak ng ating tiwala at pag-asa sa Diyos. At paniniwala na siya ay makapangyarihang lubos, na kaya niyang gawin ang anumang bagay sa buhay natin, regardless ng ating mga pinagdadaanan, gaano man kakomplikado, kahirap ang mga sitwasyon, ang Diyos ay merong magagawa para baguhin, ayusin ang mga sitwasyon sa ating buhay. Hindi ba't yan ay malaking dahilan para paluwalhatiin natin ang Diyos? Hindi pala natin kinakailangan talagang labis na matakot at mag-alala sa mga pwedeng dumating na suliranin sa ating buhay. Dahil katulad ni Pablo, pwede tayong maging very confident na manatiling nakatayo at umaawit, sumasambat, nagbibigay papuri sa Diyos. Hindi dahil inaangkin natin tayo magaling, malakas, kundi inaangkin natin kung sino ang Diyos sa ating buhay. Na meron tayong isang Diyos na makapangyarihan. Pansinin niyo po sa talatang ito, meron tatlong hindi na makikita tayo kay Pablo. Hindi nahadlangan si Pablo na purihin ang Diyos kahit sa gitna ng mabigat na sitwasyon. Para kay Pablo, ang luwalhatiin ng Diyos ay hindi kailangang mahinto. Dumadaan man siya sa mga sitwasyong mahihirap. Pangalawa, hindi ibinabase ni Pablo sa mga sitwasyon ang pagbibigay niya ng papuri sa Diyos. Ano man ang sitwasyon, magaan o mabigat man, masaya o merong problemang pinagdadaanan, nagagawa ni Pablo ang luwalhati ng Diyos. At pangatlo, hindi nagabago ang pagtingin ni Pablo sa Diyos kahit na siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Ang natural sa tao ito, dinedepende natin sa sitwasyon ang pagliwalhati natin sa Diyos. Kapag ka tayo sagana sa maraming bagay, kapag ka walang pinagdadaan ng mga problema, madali para sa atin ang sumamba at magbigay ng luwalhati sa Diyos. Madali sa atin ang luwalhatiin ang Diyos sa panahong tayo pinagpapala. Kapag ka walang sakit, at ang mga bagay sa buhay may umaayon sa iyong mga plano. Halos magtatatalon-talon pa para lamang pasalamatan ng Diyos. Ngunit mahirap para sa atin bilang isang tao sa ating likas na kalagayan na tunay na luwalhati ng Diyos sa isang karapat-dapat na pagsamba tulad ng awit kanina. Kapag ka tayo dumadaan sa mga mahihirap at mga bigat na sitwasyon sa buhay, sabihin mo sa iyong katabi, aminin mo. Mahirap, hindi ba? Tumitigil tayong magbigay ng papuri sa Diyos kapag ka nahihirapan na tayo. Waring nakakalimutan natin kung sino ang Diyos at tayo masyado nang napupokus sa ating sitwasyon na pinagdadaanan. Ang sabi ng Biblia, fix your eyes. Kanino daw? Kay Jesus. Fix your eyes on Jesus. Matalas ang pandaman ni Pablo. Hindi siya actual na physically present doon sa kinakausap niyang mga mananampalataya. Kinakausap niya ang mga mananampalataya sa pamagitan ng kanyang liham. And yet, nadadama niya na mayroong problema ang mga mananampalataya sa Efeso. Pinanghihinaan na sila ng loob. Nasisiraan na sila ng loob. Nanlulupaypay na sila. Tila nawawalan na, nababawasan ang kanilang pag-asa sa Diyos. Mga kapatid, hindi binabago ng mga sitwasyon ang katotohanan ng Diyos natin makapangyarihan. Tayo lamang ang nag-iiba ng pagtingin kapag tayo naharap sa mga sitwasyon. Ang magbigay liwalhati sa Diyos sa isang katungkulang inaasahan sa lahat ng nilikha ng Diyos.
At tayo nabubuhay para dito. Magbigay ng papuri at parangal sa makapangyarihang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Yan ay narinig na nating mensahe, katungkulan nating sambahin ng Diyos. Ngayon, nagbabago ba ang pagtingin mo at pagkilala sa Diyos kapag ka nahaharap ka sa mga mabibigat na sitwasyon? Ang Diyos ba ay lumalaki sa iyong pagtingin kapag ka ikay nahaharap sa mahirap na sitwasyon o lumiliit? Kung sa bagay, kapag ka napakahirap at napakabigat ng pinagdadaanan, sa ating sariling lakas, mahirap talagang magpatuloy. Ito ang dahilan kung bakit doon sa binasa nating talata ng mga panalangin ni Pablo sa iglesia, ay una niyang hiniling ang kalakasang espiritual para sa mga mananampalataya. Ano sabi niya? Hinihiling ko ayon sa kayamanan at kadakilaan ng Diyos na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamagitan ng kanyang espiritu. Ang pinakamabuting gawin natin sa panahong tayo nasusubok at nahihirapan ay humingi ng lakas sa Diyos. Huwag na huwag tayong lalayo sa Diyos. Lalo lamang tayong manghihina dahil lumalayo tayo sa source ng kapangyarihan. Sa source ng kalakasan. Kapag ka tayo palayo ng palayo, pahina ka ng pahina. Parang isang battery na unti-unti nang nalulobat. Huwag nating pag-aalinlanganan ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Si Pablo rin ang nagsabi ng ganito at sinabi ng Diyos sa kanya sa 2 Korinto chapter 12 verse 9, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangailangan mo at lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. At sabi ni Pablo, kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Sa unang pagbasa, lalo na sa mga hindi pamilyar sa talatang ito, parang wala sa lugar. Lalong nahayag ang kapangyarihan ng Diyos kung ikaw ay mahina. At bilang tugon ni Pablo, lalo kung ipagmamapuri kong gayon ang aking kahinaan para lalo akong palakasin ng kapangyarihan ni Kristo. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Lalong nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin sa mga panahong dumadaan tayo sa mga mahihirap at mabibigat na sitwasyon. Ang mga mahihirap at mabibigat na sitwasyon ay mga opportunity ng Diyos para lalong magpamalas ng kanyang kayang gawin sa buhay natin. Naunawaan niyo po ba, mga kapatid, na ang mga sitwasyong mahihirap na dumadating sa ating buhay ay isang good opportunity naman para sa Diyos. Kinukuha ng Diyos ang mga opportunity yon para lalong magpakilala at ipamahalas kung hanggang saan ang kaya niyang gawin sa ating mga buhay. Ang susi ay ito, mga kapatid. Kapag malalim ang pagkakilala at pananalig natin sa Diyos, maluluwalhati natin siya kahit sa pinakamahirap na kalagayan sa buhay. Amen po ba? Gaano man kahirap ang kalagayan sa buhay, ang susi ay palalimin natin ang ating pagkakilala at pananalig sa Diyos at maluluwalhati pa rin natin siya. Kung gayon, at yun ang ating titingnan at titindigang prinsipyo, hindi talaga ang mga sitwasyong dumadating sa buhay natin ang dahilan kung bakit hindi tayo nakapagpupuri sa Diyos. Ang tunay na dahilan, napakababaw at napakaliit lamang ng pagkakilala mo sa Diyos. And who would know na maaaring inaalaw nga ng Diyos sa sitwasyong yan para lumaki-laki naman ang pagkakilala mo sa Diyos.
at madagdagan ang iyong pagkakilala sa Diyos. Ang problema sa ibang mga tao, kahit mga Kristiyano, ayaw nilang harapin. Umiiwas sila. Tinatakasan nila. And worse, pinapalitan nila ng ibang solusyon. Bumabaling sila sa mundo. Nahayag kung gaano kalalim at katibay ang ating pananampalataya sa Diyos sa ganitong mga sitwasyon. Ngayon, nakikilala ni Pablo ang Diyos na makapangyarihang Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos ng imposible. Napaparangalan ni Pablo ang Diyos dahil sa malalim na pagkakilala niya dito. Sana'y ang mga naging karanasan natin sa taong ito ay nagpalalim ng ating pagkakilala sa Diyos. Sana'y ang mga dinaanan nating mga pagsubok, ang mga dinaanan nating mahihirap na sitwasyon, ay lalong nagpatibay at nagpalalim ng ating pananalig sa Diyos. Hindi masamang aminin na hindi natin kaya. Hindi naman maling umamin na tayo nanghihina na. Huwag lamang tayong lalayo sa Diyos. Napakaganda na sinabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 8 verse 37 to 39. Ito ang sabi niya, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kung ang kamatayan, ang buhay at ang mga anghel, maging ang mga pamunuan at mga bagay sa kasalukuyan, mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan at kataasan at kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na Kanyang ipinadama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, maniwala tayong ang Diyos ay mananatiling Diyos na makapangyarihan at puspos ng pag-ibig. Ano man ang sitwasyong dumating sa ating buhay. Ang Kanyang pag-ibig at kapangyarihan na hindi mawawala at magbabago. At bilang tugon sa katotohanan iyon, tama lamang na purihin, sambahin at tuwalhatiin natin ang Diyos. Hindi po ba? Hindi pala naman nagbabago ang Diyos, pero bakit tayo lumalayo sa Diyos? Hindi naman pala totoong nawawala ang Diyos, pero bakit tayo lumalayo sa Diyos? Sa puntong ito, mga kapatid, kailangan nating itama ang ating tuon saan tayo nakatuon sa panahong ito. Kay Jesus. Sa Diyos na makagagawa. Sa Diyos na makapangyarihan. Sa Diyos na able na gawin ang anumang mga bagay sa buhay natin. Sa Diyos na walang mahirap. Masasabi mo ba ng buong puso na kaya mo pa rin pagtiwalaan ang Diyos kapag ika'y naharap na sa mahirap na sitwasyon? Sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng matinding pagsubok. Masasabi mo pa rin bang ang Diyos ko'y karapat-dapat sambahin, luwalhatiin? Kung ang sagot mo hindi, kailangan mo magsaayos ng iyong kaugnayan sa Diyos. Pangalawa, dahil ang magagawa ng Diyos sa higit pa sa ating minimithi. Or to be precise, ayon sa ating talata, higit pa kaysa hinihiling natin o maiisip natin. Ang matupad, ang ating hinihingi sa panalangin, ay sapat na para magbigay ng parangal sa Diyos. Amen po ba? Kayo po ba pag merong answered prayer ay ano ang immediate na respond? Thank you, Lord. Praise the Lord. Hindi po ba? Yun ay normal sa atin. Na kapag tinugon ng Diyos ang ating panalangin, lalo na kung sa mahabang panahon inapanalangin yon, and then tinugon ng Diyos, normal lamang na sumambit tayo ng salamat, Panginoon.
Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, O Diyos, sa iyong karangalan. Pasalamatan natin ang Diyos. Pero ang sabi ng ating talata, higit pa kaysa kaya nating hilingin at isipin ang magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sa iba, maaaring mahirap itong agad i-absorb at paniwalaan. Dahil minsan, may mga kahilingan tayo sa panalangin na hanggang ngayon ay hindi pa tinutugon ng Diyos. To the point na tayo nasa sitwasyon na parang naiimposibilhan na tayong parang hindi na wari ibibigay ng Diyos yun. Parang hindi na yata gagawin ng Diyos. 10 taon na Ngunit ang talata natin nagsasabing, higit pa kaysa dyan sa hinihiling mo at iniisip mo ang magagawa ng Diyos. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Hindi ba't ito isang malaking dahilan na dapat magbunsod sa atin para luwalhatiin ang Diyos? Sino dito ang merong pangarap sa buhay mula nung kanyang pagkabata? May pangarap. At nung nag-elementary, nagbago yung pangarap. Nung nag-high school, nagbago. Hanggang mag-college, nagbago ulit. Lahat tayo merong hinihiling. Merong pinapangarap na gustong maabot, marating mangyari sa ating mga buhay. Pero sabi ng talata natin, higit pa sa mga hinihiling natin na yan, at pinapangarap na yan, ang pwede at kayang ibigay ng Diyos. Kung papayagan lamang natin ang Diyos na malayang gumawa sa ating mga buhay, mapupuno tayo ng mga karanasang higit pa sa mga inaasam at pinapangarap natin ngayon. Ang sabi ng doxology, higit kaysa kaya nating hilingin. So sa lahat, sa ating mga inapanalangin, prayer request, maaari ang iba'y binigay na ng Diyos at ang iba'y hindi pa. Pero ang isang malaking katotohanan dito, mga kapatid, merong kayang ibigay ang Diyos na higit pa doon sa inapag-pray mo o maaaring hindi mo kayang sambitin sa panalangin, ay able ang Diyos na maibigay sa iyo. Isipin mo na ang pinakamagandang pwede mong maisip na pangarap sa buhay. Ang pangarap ng Diyos ay mas mataas pa doon para sa iyo. Isipin mo na ang pinakamagandang pwede mong maisip o gustuhin sa buhay mo. Ang sinasabi ng ating talatay, higit pa doon ang nasa isip na gustong ibigay ng Diyos sa iyo. Ganito ang sabi ni Pablo. Si Pablo rin nagsabi nito sa unang Korinto 2:9. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ano daw? Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ito ang maganda sa Diyos. Expect the unexpected. When it comes to God, kaya nga siguro ganun na lamang ang pagbibigay diin ni Pablo sa pagbibigay parangal sa Diyos. Alam niyo po sa English, patong-patong. Ganito kasi ang sabi sa English, to him who is able to do immeasurably. Sa ibang translation naman, able to do far more abundantly. Far na, may more na, abundantly pa. Patong-patong na yun. Sa ibang salin, able to do exceedingly and abundantly. Exceeding na, abundant pa. Hindi kayang limitahan ng ating hinihiling at iniisip ang magagawa ng Diyos sa ating buhay. In short, walang limitasyon ang kayang gawin ng Diyos. Walang limitasyon ang maaaring magawa ng Diyos. Ikaw ba'y may kahilingan sa Diyos na hanggang ngayon hindi pa nangyayari? O ikaw ba'y may pangarap na hindi pa natutupad o maaaring hindi na natupad?
sabihin mo sa iyong katabi, huwag mag-alala. Mas higit na mabuti ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang taon bang ito na 2023 ay taon na natupad ang kahilingan mo sa Diyos o taon na nakakapustrate para sa iyo? Dahil isang taon na naman ang lilipas, hindi pa rin nangyayari ang hinihiling mo sa Diyos o pinapangarap mong mangyari. Hindi bale. Kung hindi mangyari ang iniisip mo at hinihiling mo, huwag ka lamang mawawala ng pananampalataya sa Diyos. Palaging may pag-asa. Parang ang lakas ng imin ng mga binata at dalaga. Kumuha tayo ng pag-asa sa katotohanan ang Diyos natin, hindi lamang makapangyarihan, kundi siya ay Diyos na marunong. Alam niya kung anong higit na mas mabuti para sa kanyang mga anak. Ang sabi ng Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang aking panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga panukala para sa ikabubuti at hindi ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Kung ilalagak natin ang ating buong tiwala sa ganitong klaseng Diyos, mga kapatid, mabubuhayan tayo ng pag-asa kahit parang walang pag-asa. Naunawaan niyo ako? Kahit ang sitwasyon ay parang walang pag-asa, pero kung ganun natin, titingnan ng Diyos at pagtitiwalaan ng Diyos, mapupuno tayo ng pag-asa. Mapupuno tayo ng pag-asa sa gagawin ng Diyos at aapaw sa ating mga puso ang pagpaparangal sa Diyos. Alam niyo po bang ang pagtitiwala at pagsamba sa Diyos ay magkasama palagi? Hindi mo pwedeng maluwalhati ang Diyos kung wala ka namang tiwala sa Kanya. Pwede kayang ang mga hindi natupad na kahilingan at pangarap mo ay maaaring isang paanyaya ng Diyos sa iyo na mas lalong magtiwala at umasa ka sa Kanya. Tatawag ka pa rin ba sa Diyos kahit tila hindi niya pinagbibigyan ang iyong kahilingan? Sino dito ang merong tampo sa Diyos? Talungin mo ang iyong katabi, ikaw ba'y may tampo sa Diyos? Dahil 5 taon na, 10 taon na, kasi ang sabi ng Biblia maging matyaga. Humingi at ibibigay. Kaya naman ikaw araw-araw nahingi, hindi naman inabigay. Ikaw ba'y may tampo sa Diyos? Huwag magtampo. Huwag magtampo. Napakalimitado ng abot ng ating kayang marating ng ating isip sa isip na meron ang Diyos para sa atin. Amen po ba? Ang totoo ay kung matututunan nating lubos na pagtiwalaan nga ang Diyos at umasa ng lubos sa Kanyang biyaya at magagawa, masusurprise tayo sa mga pwedeng mangyari sa ating buhay. Ang mga kahilingan at pangarap na hindi natupad ay maaaring pintuan para sa mas dakilang mga bagay na inihanda ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya huwag panghinaan ng loob. Huwag mawala ng pag-asa. Huwag susuko, sabi nga. Huwag titigil sa pananalangin. Pray pa rin doon sa iyong inapag-pray. At punuin mo ang sarili mo ng pag-asa sa katotohanan ito na merong biyan pa na naghihintay higit pa sa iyong mga inilalapit sa Diyos. Nananalangin kang matanggap sa trabaho, ginawa mo ang lahat ng paghahanda na dapat gawin, and yet hindi ka natanggap, huwag mawala ng pag-asa. Hanggat may pananampalataya ka sa Diyos. Hindi ka totoong biguan. Hindi ka totoong talunan. Huwag natin iisipin na kapag hindi nangyari isang bagay sa buhay natin, o hindi natin naabot ang ating pangarap sa buhay natin, tayo talunan. Hindi. Maaaring gusto lamang ng Diyos na i-redirect ang ating buhay dahil gusto niya tayong dalhin doon sa kanyang inihandang dakilang bagay para sa atin. Pangarap mong magkaasawa sa edad na 30,
Sana, pero 10 taon ang lumipas, wala pa rin si Mr. Right at Miss Right. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mag-alala. Humugot ka ng pag-asa sa salita ng Diyos na nagsasabing, higit pa kaysa riyan sa kaya mong hilingin at isipin ang kayang ibigay ng Diyos. Idinadalangin mong mawala o gumaling ang iyong karamdaman. Si Pablo ay 3 beses na nagdala ng petition sa Diyos na kung maaari, alisin sa kanya yung kanyang kapansanan. Pero ang sagot ng Diyos ay, sapat ang aking biyaya at tulong sa iyo bawat araw. At ang nakakatuwa doon, higit na mas naging mabisa at mahusay si Pablo sa kanyang mga nagawa at pagdilingkod sa kabila ng kanyang kapansanang idinadaing. Dahil ang nag-ooperate ay hindi ang kanyang lakas, kundi ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Tama ang sinasabi ng awit kanina. Kahanga-hanga ang ating Diyos. Karapat-dapat ang Diyos sa parangal, ang Diyos na kamangha-mangha, ay karapat-dapat na sambahin at parangalan. Saan tayo pwedeng dalhin ang ating pagtitiwala sa Diyos? Saan tayo pwedeng makarating sa ating pagsunod sa Diyos at lubos sa pag-asa sa Diyos at sa Kanyang salita? Kung ito ang titinan natin talata, mga kapatid, hindi kayang abutin ng ating isip ang inihanda ng Diyos para sa atin. Na pwede ko rin sigurong sabihin na hindi maabot ng ating isip ngayon. Mapapasalamatan lang natin ang Diyos pag naroon na tayo, dinala ng Diyos doon. Pag isinakatuparan na ng Diyos sa ating mga buhay yung mga dakilang bagay na yon, sasabihin natin, O Diyos, tunay kang dakila at kahanga-hanga. Sino sa inyo dito ang merong patutuon na hindi mo inaasahang makakarating ka sa iyong kalagayan ngayon? Hindi yan ang iyong pinangarap, hindi yan ang iyong ginusto. Pero dinala ka ng Diyos sa higit na mas mabuting kalagayan kaysa sa inisip at pinlano mo noon. Meron ba sa inyo na meron ganong patutuon ngayong umaga? Kung meron, magsabi ng, Praise the Lord. Praise the Lord. Dahil hindi pumayag ang Diyos na manatili lamang ako doon sa aking sariling gusto. Dinala ako ng Diyos doon sa masigit na dakilang bagay, higit pa kaysa sa aking ginugusto. Sana'y mangyari sa ating lahat ito, mga kapatid. Sana'y matupad sa ating lahat at mangyari sa ating buhay ang sinabi ng Diyos. Hindi pa nakikita ng mata, naririnig ng tenga, o sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos para sa mga taong umiibig sa Kanya. At pangatlong dahilan, dahil ang Diyos ay gumagawa sa atin. Ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, He is at work within us. Ang dalawang naunang katotohanan ay higit na magiging totoo at ma-appreciate natin ng lubos kung ito'y mararanasan natin. Totoo ang Diyos ay makapangyarihan at makagagawa ng higit kaysa kaya nating isipin at hilingin. Pero ano naman ang sense noon kung hindi natin mararanasan? Ano ang kabuluhan noon kung nakikita lamang natin, napapanood sa iba, pero hindi natin personal na nararanasan? Ito ang magandang balita, mga kapatid. Ang sabi ng ating talata, ang kapangyarihang ito'y hindi malayo. Hindi natin ito kailangang hanapin. Dahil ang kapangyarihang ito'y gumagawa sa atin, nasa ating mga buhay. Ang Diyos ay hindi lamang powerful God, siya ay isang personal na Diyos. At ang kapangyarihang ito'y available at
aktibong gumagawa sa ating mga buhay the moment na nanalig tayo kay Jesus. Pakisabi sa iyong katabi, may ginagawa ngayon ang Diyos sa buhay mo. May ginagawa ang Diyos ngayon sa buhay mo. Kung minsan nagtatanong tayo, talaga bang ang Diyos ay gumagawa? May ginagawa ba talaga ang Diyos sa buhay ko? Parang wala akong makita. Parang wala naman. Wala akong maramdaman. Ang sabi ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na sa paggawa, gayon din naman ako. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa, mga kapatid. Tatapusin at isasakatuparan ng Diyos ang kanyang mabuting pinasimulan sa ating mga buhay. Filipos chapter 2 verse 13. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Makatitiyak tayo, mga kapatid, na walang pinasimulan ang Diyos sa ating mga buhay na hindi niya isasakatuparan. Maaari ang iba'y magtagal, maaring ang iba'y nauna na sa atin, hindi bale. Dahil ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Biblia, lulubusin ng Diyos. Isasakatuparan ng Diyos ang mga pinasimulan niya sa ating buhay. Claim it and believe it. Sabihin mo sa iyong katabi, claim it, believe it. Isa sa katuparan niya. Merong isang awit na ang lyrics ay ganito, and palagay ko alam ng marami sa atin. Ang lyrics ng awit sa bridge ay ganito ang sinasabi. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Ang totoo, kahit sa panahong tayo'y nagkakasala, ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa sa ating mga buhay. Na-appreciate niyo po ba ang kabutihan ng Diyos? Na kahit sa panahon na tayo nagkakasala sa Kanya, ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa. Sa Kanyang biyaya at tabag at kapangyarihan, patuloy na gumagawa ang Diyos sa ating mga buhay para dalhin tayo sa tamang destinasyon, sa tamang lugar na dapat nating paglagyan. May dahilan ka ba para purihin, sambahin at tiwalatiin ang Diyos ngayong umaga? Meron. Regardless ng kung ano man ang iyong pinagdaanan sa nakalipas na mga buwan sa taong ito, o hanggang sa kasalukuyan, ang Diyos ay hindi tumitigil na gumagawa sa iyong buhay. Maaari hindi mo yun nakikita, maaari hindi mo nga nararamdaman, but the fact na ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa, ay totoong totoo. E ano ang kailangan mong gawin? Ano ang kailangan mong gawin? Na mula sa hindi makita, hindi madama na paggawa ng Diyos, ay makarating ka sa isang kalagayang mapansin mo ang mga paggawa at pagkilos ng Diyos sa buhay mo at sa paligid mo. Ang sabi ng Biblia, kung ang aking bayan ay manunumbalik sa akin, magsisisi. Maaari ang kailangan nating gawin ay buong pusong magpakumbaba na lumapit sa Diyos. Aminin ang dapat aminin. Pagsisihan ang dapat pagsisihan. At mayroong buong pag-asa at pananampalatayang lumalapit sa Kanya na hinihingi ang Kanyang paggawa sa ating buhay. God is working and He is doing something great in your life.
Sabi sa Efeso chapter 1 verse 18 to 20. Ito'y panalangin din ni Pablo para sa Efeso. Ang sabi niya, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Yung kapangyarihan daw na tinutukoy dito mga kapatid na gumagawa sa atin ngayon ay ang the same power na bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kanan ng Diyos. Ang kapangyarihang ito na gumagawa sa ating mga buhay ay may kapangyarihang mula sa patay ay bumuhay at magbigay ng panibagong buhay. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi na tayo ay bagong nilalang na. Wala nang ating dati o lumang pagkatao. Kaninong gawa yon? Kaninong kapangyarihan yon? Sa Diyos. And to be specific, sa banal na Espiritu. Ang buhay mismo ni Pablo ay isang patotoo sa kanyang doksolihiyang ito. Mula sa dating pagiging kaaway ng Diyos, tagausig ng mga tagusunod ni Jesus, ang lahat ay nagbago kay Pablo nang siya ay katagpuin ni Jesus sa daan patungong Damasco. Hindi na siya ang dating Pablo. Namatay na ang dating Pablo. At isinilang ang isang bagong Pablo. Pablo na handang itaya ang kanyang buhay. At handang gawin ang lahat. Magawa lamang ang ipinapagawa ng Diyos. At ang sabi pa niya, ayaw niyang magkulang. Paano nangyari yon? Ano ang nangyari? Imposibleng magbago ang isang taong makasalanan sa kanyang sariling lakas at pagsisikap lamang. Imposibleng sa natural na kalagayan ng tao, hanapin niya ang Diyos at manumbalik sa Diyos. Ito'y dahil sa kapangyarihang gumawa at gumagawa sa ating mga buhay. Tayo nakarating sa kalagayang mayroon tayo ngayon. Dahil that the same power na gumawa kay Jesus, bumuhay kay Jesus, ay the same power na gumagawa ngayon sa ating mga buhay. Giving us new life, renewing us, restoring us. Lahat ng ito ay masasabi nating utang natin sa kapangyarihan ng Diyos. Sa Espiritu Santo. Mula sa tatlong katotohanan ito, mga kapatid, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay makagagawa ng higit pa sa ating hinihiling, iniisip o pinapangarap. At ang Diyos natin isang Diyos na personal na gumagawa within us. Hindi siya malayo. Ma-encourage na tayo na sambahin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Liwalatiin ng Diyos. Ano man ang ating mga sitwasyon. Babalik ako kung saan ako nag-umpisa. At doon ako magtatapos. Sabi ko sa aking pag-uumpisa, now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think according to the power at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. To Him be the glory. Sa Diyos ang kaluwalhatian. Maluwalhati nawa ang Diyos
sa iglesia. Saan dapat daw luwalhati ng Diyos? Saan daw dapat naluluwalhati at niluluwalhati ang Diyos? Sa iglesia. Tayo ng mga sumasampalataya sa Panginoong Yesukristo ay nararapat magbigay ng luwalhati sa Diyos. Tayo na mga pinili, tayo na mga kinahabagan, tayo na mga pinatawad, nilinis, pinaging banal, iniligtas, ay inaasahan ng Diyos na magbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya. At ang pinakamainam na tugon sa lahat ng ginawa ng Diyos na iyon ay isang pagsamba at pagluwalhating nauukol sa Kanya. Hindi natin kailanman maaaring matumbasan ang ginawa ng Diyos at ang gagawin pa ng Diyos sa ating mga buhay. Ano ang pwede nating ipambayad sa ginawa ng Diyos? Meron ba tayong pwedeng ilabas, bunutin o ibigay para tumbasan ang ginawa ng Diyos at ibinigay ng Diyos para sa atin? Wala. Ang hinihingi lamang sa atin ng Diyos, sambahin natin siya. Purihin natin siya. Luwalhatiin natin siya. Ang iglesia ay nag-i-exist to glorify God. And we are here, we are gathered here to worship and glorify God. Bawat isa sa atin nag-i-exist para sa layuning yon. Bigyan ng karangalan ng Diyos. Bumalik tayo sa tunay na layunin ng buhay. Narito tayo para magbigay luwalhati sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Sa isang Diyos na makapangyarihang lubos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa kaya nating hilingin at isipin. Sa Diyos na gumagawa sa ating mismong mga buhay. Hikayatin din natin, bitbitin ang isa't isa hanggang sa makita natin ang Diyos ay naluluwalhati sa bawat sulok ng ating iglesia. Pwede po ba natin gawin yon? Na walang lugar sa iglesyang ito ang hindi magbibigay ng papuri, luwalhati at pagsambang na uukol sa Diyos. Hindi ang mga nasa kanan lamang, hindi ang mga nasa kaliwa lamang, hindi ang mga nasa likuran lamang o nasa unahan lamang, kundi ang bawat sulok at bahagi ng iglesia ay makapagbibigay ng narapat na papuri at pagsamba sa Diyos.